Ang ending, no, nagkapirmahan kami, hindi niya ako dedemanda, hindi ko siya dedemanda, quits na. Okay? Tapos, lumipat po ng kumpanya, hit-hit yung maraming leaders ni Iper. Yung mga nasakupan niya sa training. Kasi nga, bumilig yung mga tao sa training. Maganda yung sinabi mo kanina, marami kong networker magaling sa training. Magaling tumada. Pero daily grind, di mo maasahan. Ha? Pagka humingi ka support, di mo rin maasahan. Pag magpasama ka sa event, tulungan ka kumuha ng event, di mo rin maasahan. Kasi sa pananalita lang sila magaling. Yes. No? Marami pong ganyan. Marami pong ganyan. So nagtayo ng bagong kumpanya, maraming nasama, no? After 2 years, sarado po yung kumpanya. Yung unang sumaksak sa akin, yung 100 million, after 2 years, wala na rin yung kumpanya. So, hindi po ako baguhan sa ganitong, no? Nakita niyo ba yung mga saksak sa likod ko? 2 billion? 2 years? Po sila. Pero noong masterclass, during Tomanis masterclass nung pandemic, ito po yung microphone is unmuted. yes, ang kabilang kumpanya na nanonood, hello po sa inyo. Kasi hindi Nila, gusto nila manood, pero sila. For sure, nanggagalaiti sila ngayon. For sure, marami silang post sa Facebook mamaya. Money Talks. For sure, marami silang... Hindi naman Money Talk to. Di ba gawa din sila ng kanila? Oo, gumawa rin sila nung kanila, di ba? For sure, marami tayong screenshot mamaya. Ha? For sure, marami tayong screenshot mamaya. Ay, grabe, oh. Sige nga, sa microphone mo nga sabihin niyan kung matapang ka. On mo, naka-on ba yun? Naka-on? Nakapatay yata? Naka-on ba? Narinig ba yun? Narinig ba yun? Hindi. Bigyan natin ng microphone. Sige, pakiulit. Pakiabot mo sa kanya. Ano yung sinasabi mo? Ano talks pangit? Tumani talks bagan. Tingnan nyo, sa iPhone lang yan, ha? 49 million yung kinita sa presidential director. Malapit ng $1 million ka, nagseservisyo. Nagseservisyo, ha? Sir, ayaw pa pala ni Madam. Melanie. Melanie not Somalinos. Kaya yan ang lead. Yes. Ayan ang kasama ko. Yes. Thank you po. Pala to. Okay, so ano ha, bago kayo sumuko, tingin muna kayo dito ha, kasi may magic to eh, ha, baka ma-misuse. Ay shit, di ko nakita. Okay. Yan yung dati yung kumpanya, dati yung grupo. Ha? Manood kayo mabuti, huwag mo na sumubo. Huwag mo na humawak ng chicken. Tingin mabuti. Tingin mabuti, kung gusto mag-record na. Wag po kurap. Ready na. Okay ba yan? Talaglag. So tandaan po natin tong araw na to, according to my 32 million peso watch. Okay, September 5, the day, Team Legacy, Tumani lang. Yes, sir. Malakas! Tan lang, palakas. Tayo lakas. Okay. The team of SPD, Erling Timoteo. Rising Stars, the team of Remelin, PD, Remelin Timoteo. 1 Battalion, the team of PD, Jordan Manyo. Unshakable, the team of Unshakable, the former Angelic Champions, team of Mel and Ram Isidro. Isang gabi lang, ayaw na nila yung dating pangalan kasi hindi daw sila ang gumawa ng pangalan na yon. Ito yung freedom, no? Isang araw pa lang, nagpalit na sila ng pangalan. Kasi sabi ko, hindi pa kayo nag-invento. Hindi, gawa niya yun eh. Kaya gusto kong palitan. Kaya pinalitan ka agad nila. Okay?
Silver Arrow, palakpakan natin. These are the teams under Jim Salera, under Ozzy Manina, SFPP Ozzy Manina. And Alpha Expander, the team under Jessica Young. Jessica Young. So, isa tawagin po natin si Field Vice President Ramon Isidro, Senior Field Vice President Janila Isidro, former Team Angelic Champions, Team Unshakable. Can you join me on stage? Maybe you have some, mayroon yung microphone. Mayroon yung microphone. Tapos iyak-iyak pa sila kasi nga may nag-resign daw. May nag-resign. Yes, anything that you wanted to say? Ay, fantastic morning po sa lahat ng nandito. And of course, sa team ko po na nasa Zoom, ay fantastic morning po sa inyong lahat. And we are so happy na nandito po yung Team Manila namin. So, gusto lang po namin, for the past few weeks, yes, grabe po yung pain, and even yung naalala nga ni Madam kanina, na sinabi niya. But then, sabi nga namin, blessing talaga ang nangyayaring ito. Kahit na sobrang hirap sa part namin ni Ram kasi ako, I was a member 2012 pa lang po and 2014, nawala po yung upline ko. Parang naulit lang po talaga yung nangyari. So sabi ko nga kahapon sa meeting, kapalit-palit ba kami? Kasi sobrang kumbaga we are so committed to do the business, pero yung mga nasa taas namin, hindi namin alam, laban po namin yung upline namin at pinaglalaban namin kahit kahapon po. Kumbaga masyadong hurting kasi kahit na ako, nung 2018, bumalik po ako sa iFern, nagdiretso po ako kumonek kay Sir Tom. Binigay po niya si upline, si Sir Joel sa amin. So, kumbaga, yung direction po talaga is nasa kay Sir Tom. Kaya kahit na umalis yung upline ko po, ilalaban ko. Kasi yung commitment ko nasa pangarap at sino po ba? Si Sir Tom na nagbigay ng direction po sa buhay namin. Yes, masakit. Sobra kaming nasaktan and siguro sa mga nakakilala po sa akin, nag-lose po talaga ako ng weight. Yung team na nandyan, alam po nila kung sabi ko nga ayoko nang umiyak kasi it's a waste of time. And even kahapon sa airport, akala ko po talaga I have 80% na hope na magstay yung upline ko. Sa kahuli-huling sandali, nandun yung hope ko. But then, akala ko, nung 9 a.m. na sinabi niya, natatawag siya to confirm kung ano yung decision niya, nasa PD meeting siya. But then, wala po pala, nasa bahay. Pero tinanggap po namin yon. Pero ilang beses namin nilaban. Etong nangyari na to, since PD Council, meron kaming idea, kaso na-hold lang. And ito pa yung matindi. Kung nanonood man sila, si Sir Tads, ang dami po niyang in-undergrounded po sa grupo namin. Sakapin mo muna misis mo. Yung eye tissue daw, mini lady eye tissue. Excited na si Ram dun sa bago nating product. The eye tissue. Yan. Ito. Eye tissue. Eye tissue. Napagtanto po namin na nung mga previous na training, meron na palang pinapahiwatig. Kasi tama po yung sinabi kanina. Sino po ba yung nagbanggit na hindi nakakagaling yung Fernty? Nung may training po kami, nakapasok po doon si Sir Tad, sinabi po niya na pag hindi po siya in-invite doon, pero nagsisend kasi kami ng link po sa mga GC namin. So pumasok po siya. At the end of the training, sinabi niya na pag naglatag daw kami, pag nag-RBA kami, wag na naming sabihin na nakakagaling yung produkto. So sobrang naguluhan po kami. So nag-rebat po kami ng team na meron naman po tayong mga doctors, meron po tayong libro, meron po tayong research, and sobrang tagal na po ng ating mga products and very, very effective po. Paano po nasabi na hindi nakakagaling ang produkto? And lahat po ng binabagsak na, kumbaga like TikTok, nabanggit nga kanina ni Mama Dam. Sa iPhone dahil sa pinasok natin yung TikTok. Yes. Ito talaga yung Okay. kaya dinidiscourage po talaga kami na mag-TikTok kasi ayun. Yung direction po ng company, align naman po kami. Kung ano yung, kasi nga po nag-a-attend po ako ng mga
series din po ng mga training. So, kung ano yung binabagsak, sinusundan po, alignment po. But then, sabi nga ni, nung grant ko, na dito na tayo magsagutan, Nel, kasi andun si Tom Seller. Tom Seller yung kahit nandyan naman po sa ko, hindi ako magsasalita ng wala po. Kaya nga po, umiyak po ako kanina. Kasi pumalik yung sa cleavage na gumagawa daw ako ng video, tapos isa lang daw yung benta, tapos nakita pa daw yung ko, walang alam yung grupo ko, hindi ako nagbabanggit ng anything. Kasi ang pinaglalaban ko naman po dito yung pangarap ko and yung grupo ko. So kung negative po yung binabagsak ng ko, hindi na po nila alam yon. So pinaglalaban ko, it's because I know Sir Tom very well since 2009. I was a secretary po for NC time. Hindi pa po ako negosyante, secretary po ako ng distributor sa Davao. So sabi ko, 2009, na-meet ko si Sir Tom, isa lang po, I'm 39 years old right now, isa lang po na tao ang nakilala ko na ganun yung pagmamahal, may vision po sa mga Pilipino na may pangarap sa buhay. So nung marami na pong sinabi yung grant ko, never na po ako nag-reply. Nag-message back siya sa akin nung nagpunta po si PD Rem sa Davao. Nasabi niya sa akin, Nel, makipag-connect ka kasi bababa si Rem para sa grupo niya. Sabi ko, yes, nakipag-connect na ako, may usapan na kami to do the collaboration. Doon lang po ako nag-message. And nung PD Council po, nung sinabi na po ng isang upline ko na baka ma-terminate, doon na po medyo naguluhan kasi iba na po yung pinabagsak. And nagkaroon po ako ng anxiety and hindi ko po kasi alam kung paano. So, but I'm so grateful kasi ang daming tumulong po sa akin. Isa na po si Presidential Director Juvie Asis kasi sinabi niya po talaga sa akin na connect directly to Sir Tomanetan. Kasi, syempre, sobrang naguluhan ako. So, eto po yung source. Answered prayer po talaga na may isang Sir Tomanetan. Walang-wala po ako nung dumating ako sa iFern. I was so broken. Sino ba ako para pakinggan ni Sir Tomanetan na mag-spend ng time sa akin, na mag-reply? And since day one, he guided me all the way para mapunta kami sa tamang direksyon. So, bakit kanino kami magiging loyal? Sa tao na nagbigay ng hope, ng pagmamahal po sa amin. Kasi si Sir Tom, totoong tao siya eh. Kung kami nga sabi nga baliktad. Bakit nyo pinaglalaban yung upline nyo? Dapat kayo ang inilalaban. So kami, paulit-ulit na nilalaban yung upline namin since day one. Akala ko nung nagpunta ng Davao, fix na yung mind niya na iFern lang. Kasi ang daming plano na magbubukas kami ng office sa Davao, doon sila mag-i-stay. So andun yung hope ko na eto kakapit to, na eto lalaban to. Bakit? Siya naman po yung nagpa-realize sa akin kung gaano kaganda si iFern. And even po, nung sinabi ko po na, ay baka hindi ko kaya. Kasi nga po nasa tama ko, walang maniniwala sa akin, kaya mo. So tinambayan kami sa Davao. Kaya sabi ko, yung relationship na nabuo, napakatagal din. So I'm hoping. And then, yung nagbigay lang talaga ng sa akin. Kasi, ang tagal po ng response Saturday, tapos Sunday, nagsisel, hindi po siya nag-attend. So may doubt na ako, sino ba yung kakausapin ko. And I'm so grateful with PD Paul kasi nag-live po siya nung sisel. So nakita ko po yung updates kung gaano po talaga ginagawa ni Sir